Ang pera ay hindi basta nawawala ng walang dahilan. At ang tagumpay ay hindi kailanman nagkataon lang. Habang milyon-milyon ang mahihirapan, mas magsusumikap, at gayon paman ay maiiwan, may ilang tahimik na angat, walang ingay, walang swerte, walang shortcut. Matagal nang nagbabala ang sinaunang karunungan ng Chinese zodiac na sa panahon ng malalakas na siklo ng pananalapi, ilan lamang ang umaayon sa daloy ng pera, habang ang iba ay lumalaban dito nang hindi man lang namamalayan kung bakit. Hindi ito tungkol sa sugal. Hindi ito tungkol sa motibasyon. Ito ay tungkol sa kung sino ang nakaayon para manalo at kung sino ang hindi. Ngayong gabi, matutuklasan mo ang 5 Chinese zodiac signs na itinakdang magtagumpay sa pananalapi habang ang iba ay daraan sa matitinding pagsubok. Sa buong kasaysayan, hindi kailanman gumalaw ang pera ng pantay-pantay. Sa bawat panahon ng pagbabago, may mga taong patuloy na nahihirapan gaano man sila magsikap, habang ang iba naman ay tila umaangat ng walang kahirap-hirap, na para bang ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Itinuturo ng sinaunang pilosopiyang Chino na ang pagkakaibang ito ay hindi dahil sa swerte, ito ay bunga ng tamang oras, tamang pagkakaayon, at likas na katangian na sabay-sabay na kumikilos. Ang Chinese zodiac ay hindi nilikha para sa aliwan. Ito ay idinisenyo upang pagmasdan ang mga padron, kung paano mag-isip ang mga tao, paano sila tumugon, at paano sila gumawa ng desisyon sa gitna ng makapangyarihang mga siklo ng pananalapi. Kapag nagbabago ang mga siklong ito, ang pera ay sumusunod sa ilang katangian, pasensya, estratehiya, tapang, at pagpipigil. Ito ang dahilan kung bakit sa panahong ito, karamihan ay makararamdam ng pressure, kalituhan, at kawalan ng katiyakan sa pananalapi. Ngunit may ilang Chinese zodiac signs na makakakita ng oportunidad kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng kaguluhan. Sa videong ito, ibinubunyag namin ang 5 Chinese zodiac signs na pinaniniwala ang likas na nakaayon sa tagumpay sa pananalapi, hindi sa pamamagitan ng shortcut, kundi sa mga desisyong tahimik na nagbabago ng lahat. Bakit binabago ng panahong ito ang lahat? Ang bawat malaking pagbabago sa kayamanan ay sumusunod sa isang padron, bumibilis ang galaw, tumataas ang pressure, at nagiging napakamahal ng bawat pagkakamali. Sa mga matitinding siklo ng pananalapi tulad nito, humihinto ang pera sa paggantimpala ng sipag lamang at nagsisimulang paboran ang linaw ng isip, tamang tiyempo, at kontrol sa emosyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming masisipag ang biglang nakakaramdam ng pagka-stuck, habang ilan ay tahimik na umaabante ng may nakakagulat na gaan. Kapag bumibilis ang enerhiya ng pananalapi, mabilis ding lumilitaw ang mga oportunidad, ngunit kasing bilis din silang nawawala. Ang mga nag-aalinlangan ay nauuwi sa pagkatalo. Ang mga nagmamadali ng walang pag-isip ay mas mabilis pang natatalo. Ang tunay na nagwawagi ay hindi ang pinakamaingay o pinakamatapang, kundi ang mga likas na nakakaalam kung kailan kikilos at kung kailan hihinto. Malinaw itong ipinaliliwanag ng sinaunang karunungan ng Chinese zodiac. Bawat signo ay may sariling tugon sa pressure. Ang ilan ay nagpapanik. Ang ilan ay natitigilan. Ang ilan ay hinahabol ang kanilang pagkalugi. Ngunit may ilang signos na likas na nananatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Pinagmamasdan nila ang mga padron, pinoprotektahan ang kanilang mga yaman, at gumagawa lamang ng desisyon kapag tama na ang sandali. Ito ang dahilan kung bakit ang panahong ito ay nagiging isang malinaw na hangganan. Inilalantad nito ang mga kahinaan at ginagantimpalaan ang disiplina. Pinaparusahan nito ang emosyon at pinapaboran ang istruktura. At higit sa lahat, pinalalakas nito ang mga likas na katangiang matagal nang umiiral sa bawat zodiac sign. Ang 5 signos na makikita mo ay hindi nagtatagumpay dahil sa swerte. Sila ay nagtatagumpay dahil ang siklong ito ay ina-activate ang kanilang pinakamalalakas na instinct, ginagawang kita ang pressure, habang ang iba ay sinusubukan pa ring unawain kung ano ang nagkamali. Zodiac #1, ang tahimik na tagapagtayo. Ang Chinese zodiac sign na ito ay bihirang mapansin kapag pinag-uusapan ang pera. Hindi sila humahabol sa uso, hindi sila nagyayabang ng mga plano, at hindi sila sumasabay sa mga oportunidad dahil lamang excited ang iba. Sa halip, tahimik silang nagtatayo, isa-isang hakbang, habang abala ang mundo sa ibang bagay. Nauunawaan ng tahimik na tagapagtayo ang isang bagay na hindi naintindihan ng karamihan. Ang kayamanan ay hindi nabubuo sa mga sandali ng kasabikan, kundi sa mahahabang panahon ng tuloy-tuloy na disiplina. Habang ang iba ay palipat-lipat ng ideya, ang sign na ito ay nananatili sa iisang landas, kahit pamabagal o hindi agad nakikita ang progreso. Sa mga matitinding siklo ng pananalapi,
ang kawalan ng pasensya ang sumisira sa marami. Ngunit dito lalo namamayani ang tahimik na tagapagtayo. Hindi sila natatakot sa pressure, sa halip, lalo nitong pinapatalas ang kanilang focus. Likas silang nagbabawas ng hindi kailangang gastos, umiiwas sa emosyonal na desisyon, at pinoprotektahan muna ang kung anong mayroon sila bago palagin ito. Dumarating sa sign na ito ang mga oportunidad sa pamamagitan ng istruktura, matatatag na negosyo, pangmatagalang investment, mga posisyon sa pamumuno, o mga kasanayang patuloy na lumalago sa paglipas ng panahon. Maaaring hindi nila maranasan ang biglaang yaman, ngunit ang kanilang paglago sa pananalapi ay matibay at mahirap pabagsakin. Sa oras na mapagtanto ng iba ang nangyayari, nasa unahan na ang tahimik na tagapagtayo, dahil habang ang lahat ay basta tumutugon lamang, sila ay matagal nang naghahanda. Ito ang dahilan kung bakit, kapag humupa na ang kaguluhan, ang sign na ito ay madalas nananatiling ligtas sa pananalapi, habang ang iba ay napipilitang magsimula muli. Zodiac #2 ang madiskarteng mananatili. Ang Chinese zodiac sign na ito ay may isang napakalakas na bentahe na lubos na iginagalang ng pera, nakaliligtas sila sa mga bagay na sumisira sa iba. Habang ang ilang signs ay nagpapanik sa ilalim ng pressure o humahabol sa mga mapanganib na pangako, ang madiskarteng mananatili ay lalo pang nagiging matalas, kalmado, at alerto kapag humihirap ang sitwasyon. Mayroon silang likas na kakayahang maramdaman ang panganib bago pa ito dumating. Mga bitag sa pananalapi, maling partnership, emosyonal na paggastos, maaga nila itong nararamdaman at tahimik na lumalayo. Hindi nila kailangan ng dramatikong pag-alis o malalakas na babala. Simple lang silang nawawala mula sa mga sitwasyong hindi na nagsisilbi sa kanila. Ang tunay na kaibahan ng madiskarteng mananatili ay ang ugnayan nila sa pagkatalo. Kapag may mga pagsubok, hindi sila gumuho. Sinusuri nila. Natututo sila. At inaangkop ang sarili. Ang bawat pagkakamali ay nagiging impormasyon, hindi trauma. Kaya naman bihira silang maulit sa parehong pagkakamali sa pera. Sa mga panahong hindi matatag ang takbo ng pananalapi, hindi mahuhulaan ang galaw ng pera. Maraming nawawalan ng yaman hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil nadadala sila ng emosyon. Kabaligtaran nito ang ginagawa ng madiskarteng mananatili. Naghihintay sila. Nagmamasid. At kapag tama na ang tiyempo, kumikilos sila ng eksakto. Ang kanilang tagumpay ay madalas nagmumula sa mga larangang nakabatay sa estratehiya, negosasyon, trading, pamamahala, paglutas ng problema, o mga negosyong nangangailangan ng malayong pananaw kaysa sa bilis. Habang ang iba ay nauubos sa kakahabol, ang sign na ito ay mas tumatagal, at ang tibay na iyon ang nagiging tulay mula sa pag-survive patungo sa tunay na tagumpay. Zodiac #3 ang risk-taker na nagwawagi. Ginagawa ng Chinese zodiac sign na ito ang kinatatakutan ng karamihan, sila ay sumusulong kapag pinakamataas ang takot. Habang ang iba ay naghihintay ng perpektong kondisyon, nauunawaan ng sign na ito na ang tamang tiyempo ay bihirang maramdaman na ligtas. Madalas, ang oportunidad ay nagkukubli sa anyo ng kawalan ng katiyakan, at dito lalo nabubuhay ang risk-taker. Hindi tulad ng mga pabaya o sugapang manugal, hindi sila kumikilos ng bulad. Ang kanilang mga panganib ay pinag-isipan, may intuisyon, at pinapagana ng kumpiyansang hinubog ng karanasan. Pinagkakatiwalaan nila ang kanilang instinct, lalo na kapag ang lohika lamang ay hindi sapat. Kapag ang lahat ay nag-aalinlangan, sila ang humahakbang pasulong at inaangkin ang kalamangan. Ang mga siklo ng pananalapi tulad nito ay ginagantimpalaan ang tapang, ngunit pinarurusahan ang desperasyon. Nananaig ang risk-taker dahil hindi nila hinahabol ang pera, hinahabol nila ang momentum. Maaga nilang nakikita ang mga bintana ng oportunidad at buong tapang na nagko-commit, sa halip na pumasok ng kalahati at umatras sa unang senyales ng pagsubok. Hindi sila binabasag ng pressure, lalo pa silang nagniningas. Ang mga high-stakes na sitwasyon, kompetitibong merkado, at mabilis gumalaw na oportunidad ay naglalabas ng kanilang pinakamahuhusay na katangian. Mabilis silang umaangkop, natututo habang kumikilos, at ginagawang gasolina ang mga pagkabigo imbes na takot. Ang kanilang mga financial breakthrough ay madalas biglaan, isang matapang na galaw sa negosyo, isang malaking lundag sa karera, isang desisyong investment, o isang hindi inaasahang posisyon sa pamumuno. Habang ang iba ay nanonood mula sa gilid, ang risk-taker ay matagal nang kumikilos. Ito ang dahilan kung bakit, kapag umabot sa rurok ang siklo, ang sign na ito ay madalas nasa unahan, ginagantimpalaan hindi dahil sila'y ligtas,
kundi dahil sila'y naging matapang sa tamang sandali. Zodiac #4, ang hindi inaasahang angat. Ang Chinese zodiac sign na ito ay madalas minamaliit, hindi ng iba, kundi ng sarili nila. Karaniwan, hindi nila nakikita ang kanilang sarili bilang itinakda para sa tagumpay sa pananalapi, at iyan mismo ang dahilan kung bakit ikinagugulat ng lahat ang kanilang pag-angat, pati na sila mismo. Habang ang mas maiingay na personalidad ay nag-aagawan ng pansin, ang hindi inaasahang aangat ay tahimik na kumikilos sa likod ng eksena. Sila ay mapagmasid, madaling umangkop at may malalim na intuisyon. Sa halip na pilitin ang resulta, hinahayaan nilang mag-unfold ang mga sitwasyon at saka sila papasok sa eksaktong tamang sandali. Napapansin ng sign na ito ang mga detalyeng hindi nakikita ng iba, mga pagbabago sa kilos, nakatagong oportunidad, at mga hindi binibigkas na pangangailangan ng merkado. Sa mahabang panahon, maaaring maramdaman nilang hindi napapansin ang kanilang mga pagsisikap. Ngunit binabago iyon ng panahong ito. Ang mga kasanayang tahimik nilang hinubog ay biglang nagiging mahalaga. Isang koneksyon, isang rekomendasyon, o isang hindi inaasahang pagkakataon ang magbubukas ng pintong hindi man lang nila alam na umiiral. Ang paglago sa pananalapi ng hindi inaasahang aangat ay madalas dumaraan sa mga tao kaysa sa mga sistema, networking, partnership, mentorship, o bigla ang pagpili sa kanila para sa isang papel o oportunidad. Hindi nila hinahabol ang tagumpay ang kusang lumalapit kapag nag-align ang lahat. Ang nagpapalakas sa pag-angat na ito ay ang katatagan nito. Kapag nagsimula na ang momentum, natural itong lumalago. Walang kailangang patunayan at walang kailangang madaliin. Ang kumpiyansa ay unti-unting tumitibay sa bawat hakbang pasulong. Sa oras na mapansin ng iba ang nangyayari, hindi na nasa likod ang hindi inaasahang angat. Nasa eksakto na sila kung saan sila dapat, umaabante ng may kalmadong katiyakan at bagong lakas sa pananalapi. Zodiac #5, ang likas na magnet ng kayamanan. Ang Chinese zodiac sign na ito ay hindi humahabol sa pera, ang pera ang kusang lumalapit sa kanila. Hindi dahil madali ang buhay nila, kundi dahil likas silang kumikilos sa mga posisyong nagtatagpo ang halaga, otoridad, at responsibilidad. Saan man sila mapunta, may kasamang istruktura, at kung saan may istruktura, doon kalaunan naninirahan ang pera. Mayroon silang malakas na presensya, kahit patahimik silang magsalita. Pinagkakatiwalaan ng mga tao ang kanilang paghatol. Ang mga oportunidad ay dumarating sa pamamagitan ng pamumuno, impluensya, at mga papel na nangangailangan ng pangmatagalang pananaw. Nauunawaan ng sign na ito na ang kayamanan ay hindi lamang kita, ito ay kontrol, tamang posisyon, at pangmatagalang katatagan. Sa mga pabago-bagong siklo ng pananalapi, maraming nawawalan ng balanse dahil kulang sila sa direksyon. Ngunit namamayani ang likas na magnet ng kayamanan sa ganitong mga kondisyon. Nagdadala sila ng kaayusan kung saan ang iba ay nagdadala ng kaguluhan. Kapag bumabagsak ang mga sistema, madalas sila ang tinatawagan upang mag-ayos, mamahala, o mamuno. Ang kanilang tagumpay sa pananalapi ay unti-unti ngunit lumalawak. Mga promosyon, paglago ng negosyo, kita mula sa otoridad, o mga asset na patuloy na lumalaki sa paglipas ng panahon ay likas na umaayon sa kanilang lakas. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila nagpapanik. Hinahayaan nilang mag-compound ang momentum. Ang tunay na nagtatangi sa kanila ay ang disiplina na may kasamang kumpiyansa. Inaasahan nila ang tagumpay, hindi sa mayabang na paraan, kundi bilang natural na bunga ng kanilang mga ginagawa. Ang ganitong mindset ay humihila ng suporta, mga mapagkukunan, at pagkilala ng hindi pinipilit. Sa oras na ganap na mahubog ang siklo, ang sign na ito ay madalas nakatayo sa isang posisyon ng impluensya, ligtas sa pananalapi, iginagalang, at handa sa anumang susunod na hamon. Nakatagong babala para sa lahat ng ibang signs. Ang hindi pagkakasama sa listahang ito ay hindi nangangahulugang kabiguan, ngunit nangangahulugan ito na mas mataas na kamalayan ang kinakailangan. Sa mga makapangyarihang siklo ng pananalapi, ang pinakamalaking panganib ay hindi kakulangan ng oportunidad, kundi mga desisyong pinapagana ng emosyon. Maraming tao ang nawawalan ng pera hindi dahil mali ang landas na pinili nila, kundi dahil mali ang tiempo ng kanilang pagpili. Para sa iba pang Chinese zodiac signs, hinihingi ng panahong ito ang pag-ingat. Iwasan ang pabigla-biglang paggastos. Iwasan ang mga pangakong masyadong maganda para maging totoo. Iwasan ang pagsunod sa agos ng karamihan nang hindi nauunawaan ang panganib. Kapag tumataas ang pressure, nagiging mahal ang emosyon.
Ito ay panahon ng pagprotekta sa kung ano ang mayroon ka bago mo ito subukang palagin. Ang katatagan ay nagmumula sa pagtitimpi, maingat na pagpaplano, at pasensya, hindi sa paghahabol ng mabilis na resulta. Ang pag-aaral, pag-impok, at tahimik na paghahanda ang mas magiging mahalaga kaysa sa matapang ngunit mapanganib na galaw. Ang bawat siklo ay may mga nagwawagi at may mga nakaliligtas. Ang mga sign na hindi pinapaboran para sa paglawak ay pinapaboran para sa pangangalaga. At ang pangangalagang ginagawa ng tama ay nagiging pundasyon ng paglago sa hinaharap. Ang mga igagalang ang babalang ito ay lalabas na mas matalino, mas matibay, at handa para sa susunod na pagbabago, samantalang ang mga babaliwalain ito ay maaaring gumugol ng maraming taon sa pagbangon mula sa mga pagkakamaling sanay na iwasan. Panghuling mensahe at panawagan sa aksyon. Ang tagumpay sa pananalapi ay hindi kailanman naging para sa lahat ng sabay-sabay. Sa bawat siklo, may ilang umaangat, marami ang nahihirapan, at ang iba ay natututo ng mga aral na humuhubog sa kanilang kinabukasan. Ang pinakamahalaga ay hindi kung saan ka nagsimula, kundi kung nauunawaan mo ang panahong kinalalagyan mo ngayon. Ang Chinese Zodiac ay hindi nilikha upang hulaan ang kapalaran. Ito ay ginawa upang ihayag ang mga hilig, lakas, at mga bulag na bahagi ng bawat isa. Kapag nakilala mo ang mga padron na ito, humihinto ka sa pakikipaglaban sa agos at nagsisimulang sumabay dito. Kung lumitaw ang iyong sign sa listahang ito, ito ang paalala na kumilos ka ng may kumpiyansa, disiplina, at malinaw na direksyon. At kung hindi naman, ito ang paalala na magprotekta, maghanda, at tahimik na magpalago ng sarili. Ang kamalayan ay kapangyarihan. Ang tamang tiyempo ang lahat. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ipaalam sa amin sa comments kung anong Chinese Zodiac sign ka nabibilang. I like ang video, mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman. At tandaan, ang mga nakaunawa sa siklo, ang siyang kumokontrol sa resulta.